Ano ginagawa mo dito? Namiss kasi kita eh. Ako ba namiss mo? Kung isang beses kang nagkamali, dapat mo nang pagsisihan. Pero kung inuulit-ulit mo pa, aba, iba na yan. May problema ka na talaga. Sabi niya sa akin, pasalang daw yung nasa leeg niya. Pero hindi ko alam. Parang ang hirap paniwalaan eh. Nako, Jessica ha, tayo mga babae, likas na malakas sa mga kutob natin. Lalo na sa mga lalaki na manloloko at mga kabit nila. Nay talaga oh. Baka naman pasanga lang yun. Huwag mo naman pag-awayan yung mag-asawa oh. Anak, graduate na ako niyan sa tatay mo, di ba? Diyos ko, at ang unang-unang leso na natutunan ko, pag may anay na ang bahay mo, dapat unahan mo na. Ipa-pest control mo na agad. Agahan mo na. Ang ganda pala ng bahay ni David. Marcy, ito yung dream house ko. Ito yung matagal ko nang gustong buhay at bahay. Marcy, ibang level na to. Kinakaroon mo talaga si David. Matakot ka naman sa karma. Marcy, buong buhay ko puro kamalasan ang inabot ko. Na-rape ako. Nagtrabaho ako sa Taiwan. Sinaktan lang ako ng amo ko. Kaya ito na yung matagal kong hinahanap na swerte. Hindi ko na to pakakawalan, Marcy. Marcy, may asawa si David. Hinding-hindi siya magiging sayo. Kaya nga nandito tayo eh. Gusto kong makita yung kalaban ko. Ang babaeng papalitan ko. Love. Jessica, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong tatawagin nanay? Ay, grabe love. Sorry Huwag ka na magtampo sa akin. Sino si Jessica? Pagkain na gagawin mo At- sila. Mo, Oy, dapat shit, nga ikaw may dala nagugutom sa ako akin eh. Oo nga, wala eh. Ay, naku. Pero huwag ka mag-alala ako magluluto, ma'am. Tara na. Tara. Marcy, sign na to. Tigilan mo na to. Who would have thought na yung asawa ni David ay yung anak na iniwan mo? Marcy, wala akong anak. Kahit na anong mangyari, hindi ko pwedeng tratuhin anak si Jessica. Mula noon hanggang ngayon, si Jessica ang malas sa buhay ko. Sa'yo, hindi ipagpapatuloy mo pa rin yung affair mo with David? Kilabutan ka naman, Lorena. Nakakahalata na ba ang asawa mo? Hindi naman, nakakalusot naman. Sabi ko, meron akong business meeting ngayon. David, hanggang kailan mo ba ako magiging kabit? Lorena naman, hindi pa masyado pang maaga para pag-usapan natin yan.
Bakit pa kasi natin kailangan patagalin kung doon din naman tayo pupunta? Lorena naman. Di ba, enjoy na lang natin to? Iso-surprise ba talaga natin yung asawa mo o hinuhuli mo siya? Alam mo, kinakabahan kasi talaga ako eh. Napakalaki ng pinagbago ni David lately. Nandito lang naman tayo para malaman natin yung totoo. Kung wala naman, edi okay. At least, di ba, panatag yung loob ko. Eh, sigurado ka bang nandito sila? Oo, yun yung sabi ng sekretary niya sa akin. Diyan daw sa resto yung ano nila, yung meeting nila. Edi sige, tara na. Tara na nga. May naisip ako. Anong gagawin natin dito? Ikaw, anong gusto mong gawin natin? Kaya hindi kita makalimutan eh. Sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yung asawa mo. Be, parang wala naman dito si David. Nilibot ko na yung buong restaurant eh. Oo nga eh. Kanina pa ako nag-iikot-ikot dito, hindi ko din naman siya makita. Sige, teka nga. Mag-CR muna ako. Go. Miss, excuse me. Miss, nakalaki yata yung pintuan. Baka pwede makibukas muna ako. Sorry. Sige. Ayan. Sige, check out. Sige. Thank you. Ayan po. Thank you. Salamat po. Salamat, ate. Nay? Anak? Jessica? Maraming salamat sa pagsama sa ating istorya sa Tadhana. Nakaka-relate ka ba sa ating mga bida? Nako, i-comment mo na yan para sa iba't ibang kwento na punong-puno ng pag-asa at inspirasyon. Mag-subscribe na sa GMA Public Affairs at YouTube channel. I-click na rin ang bell button para lagi kang updated sa pinakabagong storya ng Tadhana.